Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Kanina po marami nagtanong sa akin after the news report sa isang istasyon sa television na ito po yung tungkol sa pagkakalabas ng warrant of arrest ni Saldiño. Saldico. Okay, at ito ngang NBI, yung ating mga kapulisan ay talagang sinaliksik na yung mga last known address nitong si Saldico. At gusto nilang malaman kung nandoon sa kondo, sa bahay, lahat ng kanyang bahay ay pinuntahan at tinitingnan kung nandoon upang ma-serve nga itong warrant of arrest ni Saldico. Pero madami nagtanong, alam nyo naman sa ibang bansa pinagsiserve ninyo yung warrant of arrest niya para naman tayong lulukuhan. So, alam nyo po, yung ginagawa po ng NBI at ng mga pulis ay in compliance with the legal procedures. Kasi po ang ating korte ay palagi yan, they require that all reasonable attempts be made to notify the accused. Yung pagsaserve po ng warrant of arrest at their last known address is typically considered their standard and necessary step in the process. At yan ay parte din ng pagbibigay ng due process of law sa akusado para malaman niya na siya ay hinahanap ng ating mga nakapagpatupad ng batas, yung mga law enforcers. At para maging basis din yan sa publication. So, yung warrant kasi, it serves as a formal order for the arrest of the accused, di ba? So by serving it at the last known address, authorities can initiate further legal proceedings such as yung seizure of property, di ba? Publication ng notice. Tapos to compel the accused na mag-appear na sa korte. So para malaman niya talaga na ayan na, nagumpisa na ang legal procedure for your arrest and seizure of your properties. Okay, ganito yan. Kahit nasa abroad yan, no? Kasi yung mga kamag-anak niya, nandiyan pa din sa last known address niya. So, dahil dyan, no, pag sinerve yung warrant, it increases the likelihood that the accused will eventually receive notice of the warrant. At least na-notify siya. Napaka-remote naman siguro ng possibility na nagpunta yung mga pulis doon sa katutak na NBI. Tapos hindi sasabihin ng mga close relatives niya na nakatira doon sa bahay na yun. So at least na ipapaalam sa kanya na sineserba na siya ng warrant. So kung nasa ibang bansa naman siya, yan ay necessary step din yan for initiating extradition proceedings. The warrant provides the legal basis for requesting the accused return to face charges. Kung walang extradition, yung diniscuss ko nga kagabi, ay meron naman tayong reciprocity principle na kung saan ay makikiusap tayo sa bansa na yun to apply the principle of reciprocity. So, yung ginagawa ng mga kapulisan ng NBI, yan ay crucial step yan in ensuring due process of law, in complying with the legal procedures, and para makapag-initiate tayo ng further action to bring the accused to justice even when they are abroad. So, yun po yan. So, wag po kayo magtaka na si NBI, si police, punta doon sa different residences ni Saldico. Tapos sasabihin natin para tayong tangan yan. Alam nyo nung wala doon sa bahay, sineserve niyo pa yung warrant. So, in sum, yan po ay isang legal procedure, compliance with the order of the court. So that's so you can take the next legal step to initiate like extradition proceedings, forfeiture of properties. Yan po. And then at the same time, share part of part of providing or according the accused the benefit of due process of law.
Ayan, tayo ay nandito ngayon sa aking gilid ng aking bahay at nakikita nyo ang kumukuti-kutitap na mga ilaw sa aking likuran. Ayan po yung Ortigas Business Center. Andito lang ako sa baba ng bahay. Pero pag umakyat ako sa third floor, kita ko na yung building ng aking opisina. Kaya minsan nga pagpupunta ako sa opisina pag minsan it will take 1 hour to 2 hours before you can reach the office sa umaga and pabalik dito sa bahay. Lalo na pag traffic, minsan umaabot ng 2 hours yan. So sabi ko nga dapat pala may zipline na lang ako dito nakakabit dun sa taas ng aking bubong papunta doon sa building ng aking opisina. Siguro 5 minutes lang na doon sa Ortigas Business Center. Pero kapag kahit na sasakyan ka, may nagdadrive ka, naku po, ang sakit sa paa sapagkat it will take you approximately 1 hour and a half or 2 hours kapag talagang terrible ang traffic dito sa Metro Manila. So, ayan, sana nga inumpisahan na yung yung sabing plano na maglalagay dito ng train from Ortigas doon sa EDSA going to our place dito sa Ortigas Avenue Extension para medyo madali meski hindi ka na mag-drive ng kotse, no? Mamasahe ka na lang ng train, baba ka sa kanto, sakay ka ng tricycle, mas convenient pa at mas mabilis, no? Ang takbo ng buhay mo kaysa dun sa magdadrive ka na nakababad ka ng 1 hour to 2 hours kapag super traffic, no? Okay, so yan po ang ating latest update about Saldico na sinabi nga natin na binibigyan na ng warrant of arrest sa lahat ng last known address niya. Meron niyang bahay dito sa may sa Valle Verde. Meron din daw yata sa Quezon City yan. Tapos plus the condominium unit. So ang daming pagsaserva ng warrant. So wag po kayo magtataka na kapag nakita nyo sa television na nagsaserve palagi ng warrant dun sa mga different and declared residences niya ay yan po ay naayon sa batas sapagkat pag hindi mo sinunod yung legal procedure na yan, abay hindi ka makakausad doon sa next legal step. Kanina kasi nagtatawanan ang ilang mga kasamahan natin, ay ano ba yan yung NBI, alam mo naman nando doon sa Europa yung tao sineserve mo yung sineserve mo yung warrant of arrest para naman kayong may tililing yan, sabi ng isa. So natatawa lang ako, kaya lang yun nga, kaya ako binlag ngayong araw na to yung tungkol dyan sa service of warrant of arrest of Saldico. At sana nga mahuli itong tao na to sapagkat malaking gulo ang ginawa nito sa ating bansa. Ito yung promotor ng tinuturing na illegal budget insertions doon sa BICAM nung para aprubahan itong 2025 budget ng ating bansa. At siya din siguro ang makakapagturo dahil yung punot dulo ng gulo na to sa kanya nang galing to no, at silang dalawa ni former Speaker Martin Romualdez ang magtuturuan dito. Palagay ko kapag ito ay nahuli. At ang problema nga lamang dito, ito ay nasa ibang bansa, no? Na kung the latest news is that sa Portugal, no? From Japan, bumalik na naman sa Portugal o sa Spain. Ang problema nga dito, wala tayong extradition treaty dito sa bansang Portugal. At ang balita nga, sabi, si John Vic, Secretary John Vic Remulla ang nagsabi kaninang umaga na magkakaroon ng konting challenge sa pag-aresto kay Saldico kung sakaling ito nga ay nasa Portugal dahil siya mismo sinabi niya mukhang may golden visa to itong si Saldico. Pwedeng ito ay nakakuha ng golden visa during the time na wala pa siyang ginagawang o hindi pa siya nadadawit sa mga anomalya tungkol sa budget insertion. Kaya medyo mas madali sa kanya na nakakuha na to ng golden visa. And then, ang mahirap nito, kapag nakakuha na rin to ng kanyang citizenship doon sa Portugal,
o kahit sa ibang bansa. Kasi sa Portugal, pag nag-apply ka ng golden visa dyan, there is no need on your part to stay in that country, no? Kasi may minimum requirements yan na sinasabi na kung ilang taon ka dapat maging resident ng Portugal. But it does not actually mean that you need to stay there for that certain period of time sa Portugal. Sa Spain nga, you just need to go there, no, at least once a year, no, during the next 5 years kung hindi ka Pilipino, no. Pero sa kaso natin ng mga Pilipino tayo, it's actually easier to become a citizen of that country if you will apply for a citizenship by through investment program, sapagkat sa Espanya tinuturing nila yung meron tayong historical ties sa Espanya na kung saan within the period of 2 years, no, pwede ka nang maging resident. Pero doon sa 2 years na yun, dapat nandoon ka. Pero if you do not want to stay there for 2 consecutive years, then you need to wait for the next 5 years before you may be given the citizenship. However, yung 5 years na yon does not necessarily mean that you need to stay in that country for the next 5 years. A travel of at least once a year, no, mga approximately 5 to 7 days per year nag-stay ka doon, then balik ka na dito sa Pilipinas. That would be enough for you to qualify for citizenship. Paano ngayon? 2025 na ngayon. Paano kung nag-apply yan during the pandemic? Yung pala citizen na, di ba? Even in Portugal. Paano kung 2020 din yan, nag-apply? Imagine for a multi-billionaire person like Saldico, yung investment of between 500,000 euro to 1 million euro, maning-mani yan sa kanya na mag-invest ka doon. Kasi dalawang klase investment yan. Mag-invest ka through purchasing a property o kaya bumili ka ng business. Hindi lang dalawa klase pala, maraming klase yan. O kaya mag-contribute ka sa kanilang government, no, ng a certain amount of money, and then you will qualify for a residency that would eventually lead to your citizenship. At kung alam, I've been in that business for so long, yung immigration law business, and I have lawyers from Portugal and Spain. No, may collaboration ako sa kanila, not only in Portugal and in Spain, but likewise in Canada, USA, and Australia. At medyo matagal na ako sa immigration law business, kaya medyo may idea ko. Although the law changes from time to time, at medyo nag-slow na nga ako dyan sa business na yan, sometimes I need to update also. But at the moment, yan pa rin ang rule ng ating Spanish and Portuguese immigration law, no, kapag gusto mo maging citizen. 500,000 euro to 1 million euro would be enough. The last client that I was able to send there was last April, di ba? April, no? Of this year. Ako saan I assisted one Filipino client na mag-purchase ng property worth, I think it's worth 800,000 euro. 850,000 euro to be exact. Nakabili kami ng bahay doon sa may Valencia. Valencia, no? Valencia. And ando doon na yung Pilipina at yung kanyang mga anak at yung kanyang foreigner partner na bumili mismo, nag-finance ng kanyang bahay doon sa Valencia, Spain. At meron din kami mga clients dyan sa Portugal, no, na ganyan din ang ginawa. So that is why I'm discussing this matter, because I have the knowledge about the immigration law of Portugal and the immigration law of Spain, Canada, Australia, and in the United States. At pag medyo magtataka kayo, ba't nabasa ko sa Google, no? Alam nyo, huwag kayong umasa masyado sa chat GPT ba tawag doon, yung mga Google search. Hindi accurate yan, may mga exemption to the rule kasi may pumupuna sa akin sa comments. So may exemption to the rule yan, no, for you to become a citizen of those countries that I have mentioned.
So, to discuss the exemption, hindi natin pwedeng discuss dito no? You need to show proof na you are really interested to go there. And then we will discuss with you. And if you are interested, you can go to our office in Ortigas Business Center. And then I can assist you to, kung pag talagang interesado ka, ay samahan kita sa Espanya o kaya sa Portugal, no, para asikasuhin yung dokumento. Pero not in this forum na dito lang sa YouTube. Medyo mahabang discussion yan. Okay, so in the meantime, I will have my dinner at meron tayong ulam dito na dinuguan at ano yan, pakbet. Tokwat baboy. No? At ako'y nandito lang at I'm actually enjoying the view. Pag dito sa bahay, umuwi ako at ako lang mag-isa. Minsan, tumatambay ako dito sa baba o kaya doon sa taas kung talagang gusto kong makita yung overlooking view of Metro Manila including Laguna de Bay. So kitang-kita. Hindi ko na kailangan pumunta doon sa tuktok ng Antipolo para makita ang kagandahan ng Metro Manila, Laguna de Bay hanggang doon sa may Libis, Quezon City, sa Cubao. Kitang-kita. Pag nandoon ako sa taas ng aking, doon sa may ba tawag natin doon? Terrace, may entertainment room. Okay? So palagi ko hanggang dito na lamang. Medyo mahaba na to, 16 minutes, no? At 30 seconds. So hanggang mamaya magbablog uli ako, no, na ano lang, pumasok lang sa isip ko itong Saldico service of warrant to pare. See you later.